Mga balita naman sa larangan ng showbiz at ang kachika natin ngayong gabi ay ang kaunang kirit natin tuwing umaga dito sa GMA. Walang iba kundi si Luan D. Luan. Thanks, Mike. Hey there mga kapuso, heto na po ang mga ichichika ko sa inyo ngayong gabi. Marian Rivera ikanatuwa ang pagkakaroon niya ng fans sa Singapore. Gusto raw bisitahin ang mga tagahanga roon. At matapos tanghaling first Celebrity Soul Survivor, Brazilian-Japanese si Akihiro Sato, gusto na raw maging Filipino. Ang kabuang chika ihahatid ko po sa inyo maya-maya lang. Sa gilid po ng isang sapa sa Quezon City, may pamilyang animoy nanunulay sa dahiblang pag-asa. Hikahos na nga sa buhay, pirmi pa silang nangangamba sa kanilang kaligtasan. Ilang trahedya na rin kasi ang dinulot ng sapa, minsan nila na pinapukunan ng ikabubuhay nila. Alamin natin kung paano sila natulungan ng mga kapuso reporter na sina Micaela Papa, Victoria Tulad, Marisol Abduraman at Steve Dailisa. Tuwing Pasko, tradisyonal ng ilang Pilipino ang bihisan ng napakadaming Christmas lights ang kanilang bahay. Pero sa tahanang ito, isang maliit na gasera lang ang mapapailaw ngayong Pasko. Sa papag na ito, nagsisiksikan si Winnie Lopez, ang kanyang asawang si Jimmy at ang kanilang tatlong anak na sina Jeffrey, Gilbert at JR. Sa mga araw na nakakahiram ng kariton pang kalakal, kikita si Jimmy ng sapat lang para sa 1 kilong bigas na pagsasaluhan ng pamilya. Kapag di naman nakakaswerte, itinutulog na lang nila ang gutom. Nakakaawa naman talaga ito sila, maybe hindi nakakain sa maybe sa isang araw, pagulan kayo da asawa niya. Minsan, sa mga lumulutang na plastik sa katabing sapa, kumukuha ang pamilya ng pantawid gutom. Pero ang sapang nagbibigay buhay sa pamilya, siya ring umangkin sa buhay ng isa sa mga anak ni Winnie. Pebrero 2009 nang tangayin ng sapa ang dati 4 na taong gulang na si Jenny Lynn. Nakakita doon ng manika ang babae ko. Nung maabot niya yung manika, bigla naman tumaas yung tubig. Nang makita ni Winnie ang anak, malamig na bangkay na ito. Lumala ang sitwasyon sa pagdating ng bagyong Ondoy. Tinangay ang kanilang bahay, ari-arian at inilagay pa sa panganib si Winnie na 8 buwang nagdadalang tao. Kaya naman paglabas ng kambal na sanggol, mahina at may sakit na ang mga ito. Wala kang gamot, wala ka tayong pangkumpay, sabi niya. Eh, kung anong gagawin ko, sabi naman asawa ko, di paampun natin kung gusto mo mabuhay. 3 na lang ang natitirang anak ni Winnie at patuloy ang takot niyang mawala ang mga ito. Hindi dahil sa unos, kundi dahil sa kahirapan. Wala akong magawa talaga. Tanging dasal ko na lang ang hinihintay ko. Gabi-gabi hindi ako nagsawang magdasal sa amin. Noong dating nagbebenta ng hiwang prutas si Winnie ay nakaluluwag pa raw ang pamilya, pero di na raw niya ito magawa sa kawalan ng puhunan. Kaya naman ang handog namin sa kanila ngayong Pasko, isang bagong kariton, prutas at ilang gamit upang makapagnegosyong muli. Malaking pong may tutulong sa amin to, lalo na itong kariton sa asawa ko, tsaka itong tinda na to. Maraming salamat. Malaking na itulong na po sa amin ito. Siyempre, hindi kumpleto ang Pasko kung walang pagkain, bigas pang Noche Buena, at bagong damit para sa mga bata. Ang Pasko ay panahon ng pag-asa at sa aming munting handog, hiling lang namin na maging simula ito ng mas magandang bukas para sa pamilya Lopez. Ako si Micaela Papa. Kasama sina Marisol Abduraman at Steve Dailisan, ako po si Victoria Tulad. Nakatuto kami 24 oras. Nagiging atraksyon ang mga pamaskong dekorasyon sa ilang bahagi ng ating bansa. Tulad ng mga ilaw sa simbahan sa Bulacan at ng Christmas tree sa tapat naman ng munisipyo sa Coron, Palawan. Yan at iba pang nakalap ng ating news scooper sa pagtutok ni Josh Villanueva. Madalas daanan ng tao ang plaza sa tapat ng munisipyo ng Coron sa Palawan. At ngayon, dagdag atraksyon doon ang nagliliwanag na Christmas tree. May kasabay pang Christmas carols. Nakunan niya ni News Cooper Antonio Tiemsim.
Nagliliwanag din ang harap ng St. John the Baptist Church sa Kalumpit, Bulacan. Ayon kay Youth Cooper Crisel Carlos, ito ang first time na ginayakan ng Christmas lights ang mismong simbahan. Iba't ibang parol naman ang ibinida sa lantern parade na ito sa Angeles, Pampanga. Bukod sa nakasanayang hugis bituin, meron ding konting isda, krus at mga bulaklak. Kasama rin sa parada ang ilang imahe ng santo. Ayon kay Youth Cooper Anthony Angeles, nakagawian na ang parada sa kanilang barangay tuwing magpapasko. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ng Scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga Youth Cooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-Scoop ninyo. Samantala, kung iniisip niyo pong may bagyo dahil sa lakas ng ulan sa Quezon City kanina, nililinaw po ng Pag-asa na wala po. Dulot lang daw yang pag-ulan na yan ng amihan o ng northeast monsoon. Sa lakas ng ulan kanina, bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko. Mahirap kasing maaninag ang daan dahil sa laki ng patak ng ulan at maliban dito bigla rin bumaha sa ilang pangunahing kalsada katulad niyan sa Quezon City. Nahirapang ding sumakay ang ilang pasahero, yung ibang bata naman, enjoy na enjoy sa kanilang pagtatampisaw. Susunod! Pagbasa ng atol kina Senador Antonio Trillanes sa kasong kudeta, ipinagpaliban ng korte. At yung nag-imbento ng Facebook, itinanghal na Person of the Year ng Time Magazine. Koponan ng Pilipinas sa football na tinatawag na Ascals. Malapit na. Ilang oras na lang ba? Minuto na lang ba? Sasabak na sa laban sa Indonesia. Susulya pa natin ang dancing fountain sa Luneta. Oh, ganda. Iba-ibang kulay pa. Ito, ang 24 oras.